10 patayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kailang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ukol sa 10 talata na madalas na kanilang gamitin para patunayan na Diyos si Kristo. Tulad po ng sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hahatiin sa 10 bahagi ang usapang tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo. Upang lubos po nating maunawaan, ngayon po ay nasa 7 bahagi na po tayo. Kaya ang tatalakayin natin ngayon ay ang nakasulat sa 1:8:58. Bago po natin ituloy ang paksa natin ngayon, ay nais ko munang batiin kayo na magandang araw at welcome po sa aking channel, Unpack the Truth. At suportahan na lang po ang aking channel, please subscribe. Maraming salamat. Karamihan ng mga sektang pangreliyon ay naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay raw na Diyos si Kristo tulad ng mga sumusunod. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pangapat, 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, 1:8:58. Pang-walo, unang 1:5:20. Pang-siyam, 1:20:28. At ang pang-sampu ay ang Titus 2:13. Sa mga nakaraang video po natin ay natalakay natin ang 6 na bahagi ng 10 bahagi na kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo at napatunayan natin mula sa banal na kasulatan na si Kristo ay hindi Diyos. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang 7 bahagi ng ating paksa ukol sa maling pagkaunawa sa pagiging Diyos ni Kristo. At sa bahaging ito ay pag-uusapan natin ang isa pang talata na kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo ukol sa nakasulat sa aklat ng 1:8:58 na kung saan binanggit ang salitang I am o ako nga. Malinaw daw po sa nabanggit na talata na si Kristo na siya ay Diyos sapagkat pinakilala niya na siya si I am, na kung saan nagpakilala ang Diyos kay Moses sa lumang tipan na I am o ako nga. Mabuti po panoorin natin at pakinggan ang kanilang pagpapaliwanag. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Muling kumuha ng bato ang mga Hudyo at tinangkang batuhin si Jesus. Bakit kailangang batuhin ng mga Hudyo si Jesus kung wala naman siyang sinabi na sa paniniwala nila ay lumalapastangan sa pangalan ng kataas-taasang Diyos? Pansinin ang katagang ako nga. Sa Exodus 3:13, tinanong ni Moses ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan. At sumagot ang Diyos sa verse 14 at kanyang sinabi na ang kanyang pangalan ay ako nga. Kaya sa makatuwid, nang sabihin ni Jesus sa mga Hudyo na ako nga, ito ay nangangahulugan na siya at ang Diyos ay iisa. Kung mapapansin po natin, ginamit ang talatang 1:8:58 na kung saan sinabi ni Jesus na siya ang I am o ako nga.
At gayon din binasa ang aklat ng Exodus 3:14 na kung saan tinanong ni Moses ang Diyos kung ano ang pangalan niya at sinabi ng Diyos na ako nga o I am. Kaya ang naging konklusyon nila na si Jesus at ang Ama ay isang Diyos dahil si Jesus at ang Ama ay si ako nga o I am. Tama po ba kaya ang kanilang batayan para ipakita na Diyos si Jesus? Ang I am o ako nga ng Exodus 3:14 ay siya rin ba ang I am o ako nga sa 1:8:58? Maraming tagapagturo na naniniwala ang Diyos si Kristo sapagkat si Kristo raw ay siya ang nagsalita sa 1:8:58 at siya rin ang Diyos na nagsalita sa Exodus 3:14 dahil binanggit ang salitang I am o ako nga. Totoo ba ito? Mabuti po basahin po natin ang nakasulat sa 1:8:58 ng New International Version. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Sa Tagalog po, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago'y pinanganak si Abraham, ay ako nga. Kung mapapansin po natin ay sinabi ni Jesus ang salitang I am o ako nga. Basahin po naman natin ang talatang Exodus 3:14 ng English Standard Version. God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Sa Tagalog po, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ng Israel, sinuga ko sa inyo ni ako nga. At dahil sinabi ng Diyos kay Moses na siya ay si I am o ako nga, ay pinasasabi niya sa mga Israelita na nagsugo sa kanya ay si I am o ako nga. Sa makatuwid, dahil lamang binanggit ng Diyos ang salitang I am o ako nga sa Exodus 3:14 at gayon din sa 1:8:58 na sinabi rin ni Jesus ang salitang I am o ako nga, kaya ang naging konklusyon nila na Diyos si Kristo dahil nagpakilala rin siya na I am o ako nga. At gusto nilang palabasin na si Kristo at ang Ama ay isang Diyos dahil lamang sa pangalang I am o ako nga. At dahil sa pagkabanggit na bago pinanganak si Abraham ay ako nga, ay gusto rin nilang ipakita na existido na si Kristo. Gusto nilang itanim sa isipan ng mga nakikinig sa kanila na si Jesus na nagsalita sa 1:8:58 ng I am o ako nga ay siya rin ang nagsalita sa Exodus 3:14 dahil sa pagkabanggit din na pangalan I am o ako nga. Tama kaya ang kanilang batayan ay tinuturo na ang I am sa 1:8:58 ay siya rin ang I am sa Exodus 3:14. Kung ganito po ang ating magiging batayan, dahil labang binanggit ni Jesus at ang Diyos Ama ang salitang I am o ako nga, ay dadami po ang mga Diyos sapagkat ang isang bulag na pinagaling ni Jesus ay nagpakilala rin siya na I am o ako nga. Mabuti po basahin po natin ang aklat ng 1:9:1 at 8 ng New King James Version. Ganito po ang nakasulat. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ang mga kapitbahay nga at ang mga nakakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsasabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabing ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Dito ay nagsabi ang bulag na I am o ako nga. Ibig bang sabihin ay Diyos din ang bulag? Kung paninitigan nila ang kanilang batayan na Diyos si Kristo dahil lamang sa salitang I am o ako nga, ay dapat tanggapin din nila na Diyos ang bulag. Mukha po yata may mali sa paniniwalang ganyan. Basahin po natin ang isa pang talata na nagpakilala rin ng I am o ako nga ang isang anghel.
Basahin po natin ang aklat ng mga hukom 13:11 ng New King James Version sa pagkaliwat na po sa Tagalog. At bumangon si Manoah at sumunod sa kanyang asawa. Naparoon sa lalaki at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito?" At kanyang sinabi, "Ako nga." Sa talatang ito, nagpakilala rin ang anghel ng Diyos kay Manoah na I am o ako nga. Dahil sa kanilang paniniwala na ang Panginoong Yesus ay nagsabi na siya ay I am at ganun din ang Panginoong Diyos na nagsabi kay Moses na I am o ako nga, papayag ba kayong Diyos din ang bulag at ang anghel ng Diyos na sila ay mga Diyos din dahil sinabi nila na sila rin ay I am o ako nga? Malamang hindi po kayo papayag. Ano po ba ang talagang pangalan na pagpapakilala ng Diyos kay Moses sa Exodus 3:14? Mabuti po basahin natin ang isang sipi ng aklat na isinulat ni Rabbi Joseph Teluskin na pinamagatang Jewish Literacy, page 47 hanggang 48. Ganito po ang nakasulat. How should the three words name of God be translated into English? At one point, Moses said to God, "When I come to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' What shall I say to them?" God answers, "Eye Asher Eye." The three words name God gives himself is not easy to translate. The most precise rendering is, "I shall be what I shall be," although at sometimes is translated as I am what I am. Sa Tagalog po, minsan sinabi ni Moses sa Diyos, "Pagdating ko sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila, isinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno," at tinanong nila ako, "Ano ang pangalan niya? Ano ang sasabihin ko sa kanila?" Sagot ng Diyos, "Eye Asher Eye." Kaya ang tatlong salitang pangalan na ibinigay ng Diyos sa sarili ay hindi madaling isalin. Ang pinakatampok na rendering ay I shall be what I shall be. Bagamat minsan ay sinasalin bilang I am what I am. Ang 1962 Jewish Publication Society na salin ng Torah ay nawalan ng pag-asa na makagawa ng isang tumpak na rendisyon at iniwan na lamang ang mga salita sa kanyang Hebrew na orihinal. Ano ang orihinal na pangalan na sinabi ng Diyos kay Moses base sa Torah? Ang sabi ay Eyer Asher Eye, at base sa mga tagapagsalin ng Hebrew to English ayon kay Rabbi Joseph Teluskin ay walang eksaktong kahulugan o katumbas sa salitang Ingles ang pangalan ng Diyos at ang pinakamalapit na salin ay I shall be what I shall be, at bagamat minsan ay sinasalin sa I am what I am. Kung gayon na wala palang eksaktong kahulugan o katumbas sa Ingles ang pangalan ng Diyos, bakit pilit na ginagamit na batayan na nagtuturo na ang pangalan ng Diyos ang I am, tulad ng pagpapakilala ni Kristo na I am? Kung hindi naman ito ang pinakamalapit na salin, pagkus mas malapit na salin ang I shall be what I shall be. Alam naman natin kahit kailan hindi nagpakilala si Kristo na siya ay si Eye Asher Eye, o nagpakilala siya na I shall be what I shall be. Kaya hindi pwedeng si Kristo ay siya ang Diyos na nakausap ni Moses sa Exodus 3:14. Pagkus ito ay isang kasinungalingan at isang maling aral na kilalanin na si Kristo ay Diyos. Ano pa ang pangangatwiran ng mga tagapagturo ng Diyos si Kristo at existido na? 1:858 ng New International Version. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Sa nabanggit na talata, malinaw daw na existido na sa Yesu Kristo dahil sinabi sa talata na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Tama kaya ang kanilang unawa
Bakit sinabi sa talata na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga? Ano ang ibig sabihin ni Jesus doon? Basahin po natin ang aklat ng Galatians 3:16 ng New International Version. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Hindi maaring mauna ang binhi sa pinagbinhiyan nito, kaya malinaw ang sabi ng Biblia na magmumula sa binhi ni Abraham. Hindi ang pagka-eksistido ni Kristo ang nauna, kundi ang pagkapanukala sa Kanya. Malinaw po na ang sinabi ni Kristo na siya ay ako nga bago si Abraham, sapagkat una ang Panginoong Jesucristo sa panukala ng Diyos sa lahat ng bagay. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Colossians 1:17 at 15. Ganito po ang nakasulat, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay na lahat ng mga nilalang. Dito mapapansin natin na si Kristo ay isang nilalang na larawan ng Diyos at unang nilalang sa lahat ng bagay. So anong bagay o sentido ang pagiging panganay ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin ang aklat ng unang Pedro 1:20. Ganito po ang nakasulat sa salin ng Biblia sa bayang Pilipino. Itinadhana na siya ng Diyos bago palikahin ang sanlibutan at ibinunyag naman alang-alang sa inyo sa mga huling araw nito. Sa salin naman ng magandang balitang Biblia, ganito naman po ang nakasulat. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Ang Panginoong Jesucristo ay tinawag na panganay sa lahat ng nilalang, hindi sa pagiging eksistido, kundi una si Kristo sa panukala ng Diyos, sapagkat bago pa likahin ng sanlibutan, ay itinadhana ng Diyos ang ukol sa Kanya o ang pagkakaroon ng Kristo pagdating ng takdang panahon. Ito rin ang pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat niya sa mga taga-Korinto. Ganito po ang nakasulat sa 1 Korinto 2:2 at 7. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwahati bago likahin ang sanlibutan. Ayon kay Apostol Pablo na bago pa likahin si Abraham at ang buong sanlibutan, ay mayroon na pong panukala ang Panginoong Diyos para ikaluluwahati ng kanyang mga hinirang. At ang panukalang ito ay isa sa katuparan ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Iyan ay mapapatunayan natin sa aklat ng Efeso 3:11 ng New King James Version. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinatutuhanan ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Jesucristo ang katuparan ng panukalang walang hanggan ng Panginoong Diyos. Kaya ang pagiging una ng Panginoong Jesucristo kay Abraham, maging sa lahat ng nilalang ay hindi sa pagiging eksistido, kundi tumutukoy sa pagkapanukala. Alin ang pagkapanukala na ito? Basahin po natin ang aklat ng Efeso 1:9 hanggang 10 ng New International Version. Upang lupos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kaya bago palikahin ng Diyos ang lahat ng bagay, binuo na niya ang panukalang pag-isahin ang lahat kay Kristo. Ganito ang pagiging panganay ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng nilalang ng Panginoong Diyos. Ganito po siya una kay Abraham at sa lahat ng mga bagay. Sana po naunawaan po natin kung bakit hindi po existido si Kristo bilang Diyos bago lalangin ang langit at lupa. At hindi rin po nauna si Kristo kay Abraham bilang isang Diyos, kundi nauna siya bilang isang panukala
at lalong hindi si Kristo na I am o ako nga ang Diyos na kausap ni Moses sa Exodus 3.15, kundi ang Diyos Ama ang nagpakilala na siya si Eye Asher Eye o I shall be what I shall be. Sana po, huwag po tayong magpaniwala sa mga aral na puro imbento at wala sa Biblia upang sa gayon hindi mapapahamak ang ating kaluluwa pagdating ng paghukom. Sa susunod po nating video, tatalakayin po natin ang ika-8 bahagi na nasusulat sa unang 1:5-20 na isa ring pinagbabatayang talata na Diyos ni Kristo. Kung may mga katanungan po kayo o mga suggestion, paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.